Ngayon, suriin natin ang tanong na ito. Bakit may ilang tao, ilang migrante, na parang may sobrang karapatan na kapag pumunta sila sa ibang bansa, kahit hindi naman nila kailangang pumunta roon, kusa nilang pinipiling iwan ng kanilang bansa, iwan ng kanilang mga kababayan para maghanap ng mas magandang buhay. Kaya, pumupunta sila sa ibang bansa at pagdating nila doon, nagsisimula silang mag-demand na baguhin ng mga lokal ang kanilang paraan ng pamumuhay para lang maramdaman nilang tinatanggap sila. Bakit may mga taong gumagawa niyan? Kaya, susuriin natin ang tanong na yan, okay? Ipapakita ko sa inyo ang ilang video ng mga Muslim na nagpapakita kung bakit sila umaasta na parang spoiled na bata tungkol sa issue ng mga migrante. Ibig kong sabihin, wala namang ibang komunidad ng mga migrante na umaasta ng ganito. Tingnan ninyo ito. Naiinis ang lalaking Muslim na ito nang makita niya ang isang restaurant sa London na may nakasulat na no halal food. Panurin ninyo. Paano ako makakagala sa Hammersmith tapos makikita ko sa tindahan proudly non-halal? Oo, dapat talagang ipasara ang tindahan na ito. Dapat talagang sirain ang tindahang ito. Ibig sabihin, may pupunta para sirain ito. Lantaran ba niya itong sinasabi? At hindi pa niya tinatakpan ng mukha niya. Ganyan sila kakapalang muka at iniisip na hindi sila magagalaw. May nakita siyang maliit na subtext doon. Sabi, kumakanta kung ano-ano, kumakanta si Taba. At nakalagay doon, ipinagmamalaki, hindi halal, na pwedeng balewalain lang, pero hindi. Na-offend siya doon. Mga pare, mukhang hindi halal ito. Hanapin niyo ang tindahang ito sa Hammersmith. Hanapin niyo ang tindahan mga pare. Kung ayaw yan ng hindi halal, bakit pa hahanapin? Gusto niyong subukan pagkain doon? Hindi. Inuutusan niya ang mga tao na sirain yon. Kailangan mawala ang negosyo. Paano mawawala ang negosyong ito? At ito, malinaw naman, ay ang restaurant ni Harman Singh ng taong ito. Malinaw na maraming tao ang inaakusahan siya ng pag-uudyok at pagprovoka sa komunidad ng Muslim. Kahit na ganoon ang kaso, dapat itong payagan. Hindi kami dapat matakot sabihin na hindi kami nagsiserve ng halal na pagkain dahil sa paggatay ayon sa halal na kalupitan sa hayop. Ayaw namin ito, kaya huwag maghain yan. Dapat nating sabihin ito. Hindi natin pwedeng magsalita o kumilos ng malaya. Bawal punahin ang Islam dahil agad tayong tinatawag na Islamophobe. Kahit karamihan sa atin ay wala namang pakialam doon. Ang mga taong ito ay aktibong nangampanya laban sa mga kritiko ng Islam at nilalagay sa panganib ang ating seguridad. Dapat tayong mag-ingat sa pagtatago ng ating pagkakakilanlan at impormasyon. Pero noon, mga 30 o 40 taon nang nakalipas, iba ang sitwasyon. Si Salman Rushdie ay sumulat na isang libro noong 1989. Alam ko na noon, si Ayatollah Khomeini ay naglabas ng fatwa laban sa kanyang buhay. At napakahirap siyang hanapin noon dahil hindi pa ganun karami ang mga Muslim noon. Pero sa dulo, nakuha rin siya. Bakit ba may ganitong mga tao? Bakit may mga taong sobrang entitled? Tingnan mo ang babaeng to at ang mag-asawang ito. Pakinggan mo sila. Nahihirapan akong magdasal sa amusement park. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam. At nangyari ito. Wala kaming pakialam, mabuting ang nangyari yon. Dati may multi-faith room dito, pero wala nanda yon. Magaling. Kung sino man ang gumawa nun, magaling. Deserve niya ng dagdag na sahod. Kailangan naming maghanap ng pribadong lugar para magdasal at ito ang nahanap namin. Hinanap din namin ang direksyon ng pagdarasal, pero may tumutugtog na musika dito. May tumutugtog na musika dito kaya kailangan nyo alisin din ang musika sa mga pakete. Sana naging mas magandang lugar ito magdasal kung walang musika. Nagpatuloy kami sa paghahanap, handang makita namin ang lugar na ito, kung saan nilipat na pala ang prayer room. Perpekto ito at kumakain sila rito. Tama. Bakit ba natin ginagawa ito? Ito ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Patuloy tayong nagpapakahirap para sa mga taong ito. Patuloy nating binibigyan sila ng espesyal na pribilehyo at mga konsesyon, kaya humihingi pa sila ng dagdag. Nagreresulta ito sa isang kultura, mga pare. Ito ay lumili ka ng isang kultura. Kapag ang mga taong ito ay literal na nagmamakaawa sa mga demokrasya sa kanluran sa kanilang sariling mga bansa, literal silang namamalimos. Pakiusap, papasukin nyo kami. Gagawin namin ang kahit ano. Pagmamaneho ako ng taxi, maglilinis ako ng mga kubeta. Gagawin ko ang kahit ano. Pakiusap, papasukin nyo kami. Tayo naman, sige, papasukin natin sila. Sinabi ng mga politiko sa mga katutubo na sila ay mag-i-integrate at mag-assimilate. Mahusay silang nag-i-integrate sa ating tulong pinansyal.
At nagpapatakbo sila ng maraming mga iligal na industriya kung saan hindi sila kailangang magbayad ng buwis. Maraming negosyo na hindi nabubuwisan pero hindi sila nakikibagay. Hindi nila tinatanggap ang mga pagpapahalaga ng bansang nilipatan. Sa totoo lang, doon tayo nagkamali dahil niloko tayo ng mga politiko. Nangako silang mag-i-integrate at makikibagay pero iba ang ginawa nila. Sa huli, hindi rin sila tumigil sa ginawa nila. Sabi nila, sige, bigyan sila ng silid panalanginan. Gusto rin nilang iparinig ng malakas ang Allahu Akbar sa loudspeaker. Bakit natin ito hinahayaan? Isipin ang mga nakatira roon, lalo na sa East London. Alam kong 60 o 70% ay Bengali, pero paano ang iba lalo na hindi Muslim? Paano sila? Ayokong marinig yon. Pero ang mga politiko natin, tuloy lang sa pagsuko sa kanila. Tingnan mo. Hello? Ito ang Canada. Ito ang Canada. Mahigit 100 moske sa Toronto. Pero pinili nilang magdasal sa gitna ng abalang kalsada. Hinaharangan ng mga nagko-commute at mga serbisyong gaya ng ambulansya at mga truck ng bumbero. Bakit? At binibigyan pa natin sila ng proteksyon. Bakit? Bakit nila ginagawa ito? Bakit natin ito ginagawa? Bakit nila ito ginagawa? Ibibigay ko ang sagot sa dulo. Bakit din natin ito hinahayaan? Tingnan mo ito. Ngayon, isang grupo ng mga Muslim ang nagdasal sa tabi ng Ministry of Defense, nakaharap sa Iraq and Afghanistan Memorial. Nagpapahayag sila ng salubin dahil kasali ang UK sa digmaan ng US kontra terorismo at Iraq. Hindi tapat ang mga taong ito sa UK, kundi sa mga kapatid nilang Muslim sa Iraq, Afghanistan at buong mundo ng Muslim. Oo, nakita mo yan matapos ang digmaan ng Israel at Palestine. Tingnan mo. Dayano, sabi ko dati, ang pagdarasal sa publiko ay pampulitika at panlipunang pahayag. Oo, pagpapakita rin ito ng pangingibabaw. Narito kami. Subukan nyo kaming tigilan kung kaya nyo. Ang sinumang nakakaunawa sa Islamismo, tulad ko, at matagal ko na rin itong sinasabi, kaya si Nick Timothy, konserbatibong MP ng West Suffolk, ay alam niya ang kanyang sinasabi. Alam na bahagi ng modus operandi ng mga Islamista ang pagdomina sa pampublikong lugar para ipakita ang kanilang kontrol. Malaking pagkakataon nito para sa kanilang pagre-recruit. Kapag nakita ito ng mga nalilitong kabataang Muslim at kapag nakita nila si Tommy Robinson, iniisip nilang inaatake sila. Kung hindi ito personal na pag-atake, kundi laban sa kanilang kultura, mas kumakapit ang mga tao sa kanilang ninunong pagkakakilanlang kultural. Kaya sinasabi ng iba na hindi epektibo ang multiculturalism. Kahit ano pa man, kahit sino ka pa, kapag dinala mo sila rito, mananatili pa rin silang tapat sa kanilang tahanan at ninunoong kultura. Ang mga puti lang ang hindi pinapayagan gawin yon. Pero hindi na ngayon. Nagbabago na ito. Ginagawa nila yon para ipakita sa ibang Muslim at publiko na susunod ang mga autoridad sa gusto nila. Tama naman yon. Wala namang pangangailangan magdasal dito. Simboliko at may layunin ang desisyong ito. Hindi tinatanggap. May kalayaan tayo sa reliyon dito at hindi yon dahilan ng pagkakaroon ng mga mosque. Hindi tayo bansang Muslim at hindi ito tanggap. Dapat na itong itigil at simulan na nating i-deport ang mga taong ito. Sabi ko nga, paulit-ulit kong binabanggit na hindi sila tumitigil. Anong nangyari? Piniyagan mo silang magkaroon ng halal na pagkatay. Kung hindi mo pinansin, sinabihan mo pa ang PETA na huwag magsalita. Ang PETA ay organisasyong makakaliwa. Mumultahan ka kung malupit ka sa aso mo. Kung katayan ito ng mga puti, kung katayan ito ng mga katutubo, gamit ang di maayos na stun gun, mahuhuli nila at gagawa ng ingay tungkol dito. Pero pagdating sa mga Muslim, ayos lang. Hayaan mo silang magkaroon yan. Sige na, hindi ba sila cute? Ayos lang naman. May sesay talaga ito. Hindi ito pinansin ng kanluran o ng lipo ng kanlurani noon. Dahil hindi ito lantaran at kaunti lang sila noon. Hindi pa sila dati ganoon ka-agresibo o ka-hostile at hindi rin ganoon ka-expose sa publiko. Kaya mas maraming nagigising at nagsasabing, tama na, tingnan mo ito. Hinayaan mo silang maging malupit sa mga hayop. Nagbulag-bulagan ka. Pinayagan mo silang maging agresibo pagdating sa pagtuton nila sa mga aso sa park. Sinabi mo sa kanila na ayos lang yon. Ginagawa mo ito sa mga babae mo. Tinatrato mo silang parang pangalawa o pangatlong uri na mamamayan.
Pinagsusuot mo pa sila ng parang sako ng basura. Alam mo ba kung gaano kataas ang bilang ng karahasan sa tahanan sa mga Muslim? May kilala akong ilang babae na nagtatrabaho sa mga kanlungan para sa kababaihan. At halos bawat pangalawa o pangatlong babae ay Muslim. Galing sa Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, o marami rin mula sa Hilagang Aprika at Sub-Saharan Africa. At sila ay binibigyan ng prioridad. Kaya kapag gusto nilang magkaroon ng matutuluyan dahil inaabuso sila ng kanilang asawa, may hiwalay silang pila. Prioridad sila sa pabahay habang buhay. Kahit hindi marunong mag-Ingles at walang naiambag. Meron silang permanenteng pahintulot na manatili o spouse visa. Ganon talaga. Pero wala ring nagsabi ng kahit ano. Binuksan ng ating mga gobyerno ang kanilang mga pondo na galing sa inyong mga buwis. At nagbulag-bulagan na naman kayo. Wala tayong ginawa tungkol dito. Hindi tayo umalma tungkol dito. Ito pa lang ay sapat na para sabihin ng mga taga-Kanduran na Hindi namin ito papayagan. Ito pa lang, sapat na ito para sabihin, hindi namin ito papayagan. At hindi lang tayo ang ganito. Tingnan ninyo ito. Ginagawa rin nila ito sa Japan kaya marami tayong nakikitang Japanese na anti-Islam aktivista. Nagulat talaga ako mga kaibigan. Wala akong alam sa mga nangyayari doon. bigla na lang ako nagsimulang makakita ng mga Japanese na aktivista. Nag-post sila ng mga video na lantaran ng pag-atake kay punong ministro Takaichi. Dahil tila binuksan niya ang Japan para sa lahat ng uri ng mga migrante, karamihan ay mga Muslim. Hindi ba't nakakagulat yon? Sa bawat bansang pinupuntahan ng mga Muslim, biglang napangtatanto ng mga lokal kung ano ba talaga ang nangyayari. Ayaw natin ito. Bakit ayaw nila ito? Pero sino ba ang kumapayag dito? Kahit saan ka tumingin, may liberal na taong nagtatanggol sa kanila. Inan mong babaeng ito. Nasa wikang Aleman ito, kaya wala ring saysay na patugtugin ang video na ito. Pero pagkakatiwalaan ko ang caption at sasabihin ko sa inyo kung anong sinasabi ng caption. Sabi sa caption, sinasabi ng babaeng ito, sawang-sawa na ako sa rasismo. Mas ligtas ang pakiramdam ko kapag katabi ko ang Muslim na lalaking ito Kaysa sa isang rasistang Aleman na lalaking puting supremacist na makakanan. Ito ang sinasabi niya. Hindi ako makapaniwala sa kabaliwang ito. Dahil ilang beses na naming ipinakita sa inyo ang mga video ng mga katulad na babae na inaabuso, sinasaktan ng mismong mga taong ito, Talagang nakakabigla ito. Ipapakita ko ito sa inyo. Sa totoo lang, galing ito sa Alemanya. Sa tingin ko, maganda ito. Sige, maganda ito. Hindi ito gawa ng puting supremacista puti o Aleman na nasyonalista. Tingnan mo sa hali. Sa hali, 4 na batang babae buo. Babasahin ko ang mga subtitle dahil ito ay Aleman. 4 na batang babae ang biktima ng sexual na karahasan ayon sa pulisya. Dahil dito, 2 sa mga babae ang na-admit sa ospital, habang 2 naman ang tumanggap ng outpatient treatment. Walang banta sa buhay, pero may sugat silang habang buhay ng dala. Ayoko kapag pinapagaan ng autoridad ang sitwasyon sa pagsasabing walang seryosong panganib. Alam ko namang mahalaga ang impormasyong ito, na wala namang banta sa buhay ang mga sugat dahil malinaw naman kung sila ay nasaktan ng husto na hindi na sila makakabawi o maaring mamatay, mahalagang impormasyon yon. Pero hindi sapat yon. Ang punto ko, hindi sapat yon. Tulad sa ilang araw na nakalipas sa Burnley, Isang lalaking Pakistani na ipinanganak sa Britain ang basta na lang sumaksak sa leeg ng isang 17 anyos na babae. ayon sa pulis, Walang pinsalang may habang buhay na epekto. Sabi ko, pasensya. Pero mas gumaan ba dahil doon? Siguro nakagaan niya. Pero hindi naman mas mabuti ang tamang salita. Siguro, medyo hindi ganun kasama kumpara sa pagiging baldado habang buhay o sa tuluyang pagkamatay. Tandaan, binigyan ng mga sangkap na nakakaapekto sa kamalayan ng mga babae, gaya ng mga date rape na droga. Batay sa ulat, nangyari ang insidente sa isang apartment sa timog ng Holhali, Huwali. nalaman na ng pulisya ang 4 na suspect na pawang menor de edad. Edad 13 hanggang 16. Ito rin na nakikita natin sa lahat ng dako sa kanluran, pati na rin sa Australia. Ang mga gang mula sa gitnang silangan ay nagsasagawa ng mga pagsalakay sa ngalan ng Sharia sa mga nightclub, pub, strip club at bahay aliwan sa Melbourne. Sino ang ginagamit nila? Mga batang aplikano edad 13 hanggang 15 dahil hindi sila maaring litisin bilang matatanda at makakaiwas sa mahahabang sentensya. Kaya ako sinasabi, ang ating mga batas, lalo na sa kanluran, ay hindi ginawa para tugunan ang problemang ito. Sama-sama, binabawasan ng mga taong ito
ang malasakit sa lipunan. Kailangan mong bawasan ang iyong malasakit. Hindi mo dapat ipakita ito sa mga batang ito dahil sa kanluran. Iniisip natin na ang bata ay bata. Kailangan nating maging alam mo na, mahabagin sa kanila. Kailangan nating tukuyin ang mga ugat ng problema. Hindi, kasi may mga taong galing sa kulturang nakaranas ng matinding kalupitan at habambuhay ng traumatized. Hindi na ako magtataka kung nakita ng mga batang ito na tinatadantyuhin nila habang nanonood lang sila. Habang buhay silang traumatized. Nakita niyang binugbog ng tatay niya ang nanay niya sa harap niya, pero wala siyang nagawa. Kaya anong mangyayari? Ibubunto niya ito sa mga ordinaryong tao. May sugat sa isipan ng mga taong ito. Hindi sila mentally fit tumira sa kanluran kahit dito ipinanganak. Dahil hindi dito ipinanganak ang mga magulang nila. Dala nila ang nakasasamang kaugaliang pangkultura sa timog ng hall. Natukoy na ng pulisya ang 4 na minor de edad na suspect. Edad 13 hanggang 16. Ang 3 suspect na umabot na sa edad ng pananagutang kriminal na may edad 14 at 16 ay sinailalim sa pansamantalang kustodya. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya. Lahat sila ay malamang na mga migrante. At itong babae, ano bang sinasabi ng babaeng ito? At sinasabi ng babaeng ito, mas ligtas ang pakiramdam ko sa tabi ng lalaking ito. Sa totoo lang, hindi pa ito ang video na gusto kong ipakita sa inyo. Hayaan ninyong ipakita ko ang totoong video. Tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo ito. Nangyari lang ito sa Switzerland. Sabi ng Muslim na ito, mas ligtas ako sa tabi niya. Sa totoo lang, mas ligtas pa ako sa tabi ng puting etronot kaysa sa iba. Baka sabihin ng etronot sa akin, "Uy, alam mo ba? Ayaw kita sa bansa ko. Siguro mabuti kang tao, pero kailangan mo umalis. Hindi siya tumitigil sa panlalait sa akin." Hindi pa tayo nandyan dahil ang ating lipunan ay medyo nakapaling pa sa kaliwa. At dapat itong ilipat ng kaunti pa sa kanan. Sige, hindi naman kasing lala ng kung saan sinasaktan at napapalayas sa kalsada ang mga katulad natin at malayo pa tayo doon. Lahat ay kayang maging marahas. Huwag mo sabihin sa akin. Hindi ko sinasabing hindi magiging marahas ang mga puting ethno-nationals. Pero natatakot sila ngayon at wala pang ginagawa. Hindi sila basta-basta nananaksak ng tao sa kalsada. Kaunti pa lang tayong nakakita ng senyales niyan sa Hilagang Irlanda. Okay? Iyan ang maaaring mangyari kung hindi tayo magbabago ng direksyon at ayusin ang landas. Hindi natin inaayos ang direksyon. Pasensya, yun ang tama. Tingnan mo ito ang galing. Kung manatili ka hanggang susunod na linggo, konektado. Sigurado akong isa siya sa kanila kung nandito siya. Alam mo, tingnan mo, itong mga walang kamalay-malay na tao, wala silang ideya sa nangyayari. Naka-headphones pa siya. Sumisigaw yung lalaki ng Allahu Akbar habang may kutsilyo. Basta-basta niyang sinaksak ang ilang tao. Suwerteng-suwerte lang talaga sila. Puro tsamba. Hindi sila nasaksak. Sa huli, naaresto rin siya. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit nagiging mas matapang ang mga Muslim. At bakit kapag binigyan mo sila ng kaunti, mas lalo pa silang humihingi at hindi pa sila tumitigil doon. Hindi ko na kailangang sabihin pa kung bakit. Pakinggan mo sasabihin ng isang Muslim na eskolar. Nang si Propeta sallallahu Alayhi wasallam, Oo, dumating siya, hindi niya tinanong ang sarili niya, dapat ba akong makibagay sa loob ng Makkah? Oo, o dapat ba akong mahiwalay? Hindi, nagkaroon siya ng pagbabago ng pananaw. Hindi niya kailanman naisip ang tanong na ito dahil alam niyang siya ay darating upang maghatid ng mensahe sa mga tao ng Makkah muna, pagkatapos ay sa buong sangkatauhan. Sige. At iyan ay napakalinaw mula sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At kaya nga sinasabi niya, at bauni, sundan minyo ako. Sundan minyo ako. Sundan minyo ako. Ako ay pinili upang pamunuan ng sangkatauhan, hindi upang pamunuan ng sangkatauhan. Kaya ganito ang naging buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At kaya na, nung naramdaman niya na ang mga tao sa Makkah ay tinatanggihan ang kanyang dawa, lumipat siya sallallahu alayhi wasallam sa Kaya para paikliin ang kwento kung sakaling hindi mo naintindihan. Ibig mong sabihin, nung si Muhammad ay lumipat mula Makkah papuntang Madina, lumipat siya hindi para makibagay. Lumipat siya upang ipahayag sa mundo kung anong tunay na reliyon. Ibig sabihin ay Islam. Ang Islam ay tunay na reliyon, kaya hindi ako dumating para makibagay. Dumating ako para mga tao ay makibagay sa aking ideolohiya. Yan ang pananaw. Kapag sinabi ng mga woke na baliw na kaliwete na mababait sila, makibagay at makisama ka. Ang puting tao ang dapat mong alalahanin. Wala silang alam sa sinasabi nila o sa hinaharap nila. Ito ang tunay na ipinapakita ng sinabi ng klerikong iyon.
Pakinggan mo siya. Pakinggan mo siya. 3 taon na siya sa Alemanya at sabi niya, kinamumuhian ko ang lahat. Ang Alemanya ay bansa ng mga di mananampalataya. Wala akong pakialam. Tinanggap nila ako bilang refugee. Ang isang Muslim na hindi ako tinatanggap ay 1,000,000 beses na mas mabuti kaysa sa isang hindi Muslim na tinatanggap ako. Na naaawa sa akin, na nagsasabing, sige, heto, libreng bahay para sa'yo. Heto ang kaunting pera para sa'yo. Parurusahan namin ang sarili naming mga tao para lang maging mabait kami sa inyo. Para makita mo, para matanggap mo kami bilang mababait na tao. Hayit ginawa mo na ang lahat, galit pa rin sila sa'yo. Komportable ka ba sa Alemanya? Hindi! Comfortable ka? Bakit ka comfortable? Dahil komportable ako. Ang mga nagbabayad ng buwi sa Alemanya ang nagbabayad para sa kanyang tirahan, damit, at pagkain sa kapinsalaan ng mga katutubong Aleman. At hindi pa rin sila masaya. Nasaan kayo bansa kafir? Hindi mo rin maintindihan ng mundo dahil sinasabi ng mga tao na tinanggap nila kami. At Ang pinakamasakla pa, hindi pa nila ito itinatago. yun, nasa loob ako ng bansa. Kufa, puntahan mo yung lugar ng interview natin. Sa lugar natin, kahit aliman tayo, wallahi ala rasi yan, imandish dakal. Maganda pero bastos ka kaya ganito. Ang kondisyon mo, bastos na kafir. Oh, sige. Alo, bas mala, maglupta na pa siya. Gusto kitang tanungan. Tanong, alin ang mas Muslim na hindi ka tanggap o kafir na tinatanggap ka? At least napag-isipan niya ito. Muslim. Hindi kanya pinapapasok sa bahay niyo. Ang kafir na pinapapasok ka sa bahay niya, pinapakain ka at pinapainom, alin ang mas mabuti? Muslim, oo, totoo, oo, buong puso. Ang Muslim. Ang Muslim, oo. Talaga? Oo. Ang ulo ko ay nasa tubig. Ito ang dahilan kung bakit nasaksak si Wayne Broadhurst. Hindi talaga iba ng konti ang kaso. Pero ganito ang mga taong hinaharap ninyo, mga pare. At sinasabi pa rin ng kaliwa na may mali sa'yo. Kaya yung mga hindi tumatanggap sa kanila. Ibig sabihin, mga naghahanap ng asilo. At palalawakin pa natin ito sa iba. Dahil hindi lang sila ang gumagawa ng ganito. Yung Muslim na kleriko na pinakita ko sa'yo, ang audience niya ay mga Muslim sa kanluran. Gumising kayo. Huwag kayong magbigay sa kanila. Sinubukan niyo na, anong nangyari? Sinasabi ba ng mga Muslim na mahal nila ang kanduran? Mas marami pa silang karapatan doon kaysa sa sarili nilang bansa. Pinapayagan silang magsalita at magprotesta araw-araw laban sa lipunan at pamahalaan ng kanduran. Napansin mo ba may pro-Palestinian protesta sa UAE, Saudi Arabia, Pakistan o Bangladesh? Wala. Hindi, dahil alam nilang aabuti ng taon ang kalokohang ito. Hindi sulit. Anong silbi ng pagpoprotesta sa Dubai, Karachi o Riyadh? Pero sa kanluran, ginagawa nila tuwing weekend at ginugulo buhay natin. Wala tayong kinalaman dito sa Australia. Walang kapangyarihan ang Australia sa Israel, pero ginagawa pa rin nila. Mas marami silang karapatan sa kanluran, pero galit pa rin sila sa kanluran. Pasensya, hindi ako Kristiyano. Hindi ako naniniwala sa mahalin ng iyong kaaway. Hindi ako naniniwala sa iabot ang kabilang pisngi. Sinasabi ko lang, alam mo na ang ibig kong sabihin.